Kabanata 1551, ang walang hiyang hamon ni Lin Feixiao. Habang papalayo na si Zephyr upang maghanap ng panibagong lugar, may isang tao ang biglang hamarang sa kanyang daraanan. Swoosh! Isang pamaypay ang hamarang sa kanyang landas. Dahan-daang itinaas ni Zephyr ang kanyang tingin. Sa kanyang harapan, nakatayo si Lin Feixiao, may mapagkunwaring ngiti sa labi. Kaibigan, ako ang unang nakadiscover sa lagusang iyon. Ako rin ang unang naghukay roon. Kaya hindi ba't dapat may bahagi rin ako sa mga nakuha mo? Sa sandaling marinig iyon, nagkatinginan ang mga mandirigmang nasa paligid. Napailing ang ilan. Napakakapal ng mukha ni Lin Feixiao. Siya mismo ang sumuko sa lugar. Ngayon gusto niyang angkinan ang kayamanang nakuha ng iba. May ilan ding napabuntong hininga. Wala namang magagawa ang binatang iyon. Makapangyarihan ang akademyang kinabibilangan ni Lin Feixiao. Kung matalino siya, magbibigay na lang siya ng bahagi ng kayamanan. Ngunit, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Tahimik niyang tiningnan si Lin Feixiao. Kinakausap mo ba ako? Napangisi si Lin Feixiao. Tama. Ibigay mo sa akin ang lahat ng upper grade spiritual stones. Sa iyo na ang iba. At kakalimutan ko ang panghihimasok mo sa teritoryong hinukay ko. Ngunit biglang nanigas ang kanyang mukha. Dahil sa halip na matakot, ngumiti lamang si Zephyr. Isang malamig na ngiti. Marami na akong nakilalang mga walang hiya. Pero ikaw ang pinakamakapal ang mukha sa kanilang lahat. Hindi ka ba nahihiyang dalhin ang pangalan ng akademya mo? O sadyang wala ka nang natitirang hiya? Tahimik. Napakatahimik. Sa loob ng ilang sandali, walang sino man ang nagsalita. Halos manginig ang mga balikat ng mga mandirigma. Gusto nilang tumawa. Ngunit hindi sila nang ahas. Samantala, namula sa galit ang mukha ni Lin Feixiao. Lintek ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Wash. Sa isang iglap, iwinasiwas niya ang hawak niyang pamaypay. Umalangaw-ngaw ang hangin. Ang puting daloy ng enerhiya ay nagsanib-sanib. At naging isang dambuhalang alon na rumaragasa patungo kay Zephyr. Mistulang kayang durugan ang lahat ng madaanan nito. Mamatay ka. Sigaw ni Lin Feixiao habang inilalabas ang buong lakas ng kanyang atake. Umuugong ang hangin. Nanginginig ang lupa. At ang nakakatakot na puting alon ay agad na bumalot kay Zephyr. Napaatras ang mga mandirigmang nanonood. Sa kanilang paningin, isa itong napakabangis na pag-atake. Ngunit, nanatiling kalmado si Zephyr. Wala man lang bakas ng takot sa kanyang mukha. Para bang, ang paparating na nakamamatay na atake ay isa lamang mahinang simoy ng hangin. Makakayanan ba ni Lin Feixiao ang kapalit ng paghamon kay Zephyr? Gaano kalaki ang agwat ng kanilang tunay na lakas? At kapag gumanti si Zephyr, may matitira pa kaya kay Lin Feixiao? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1552, Isang palad, isang bangkay. Ang walang awang pag-atake ni Lin Feixiao ay ikinabahala ng lahat ng naruroon. Sa simula pa lamang, alam na ng lahat na siya ang mali. Ngunit ngayon, hindi na lamang niya gustong agawin ang kayamanan. Gusto na niyang patayin si Zephyr. Napailing ang maraming mandirigma. Sumobra na siya. Ngunit sa mismong sandaling akala ng lahat na tatamaan si Zephyr. Dahan-daang umangat ang kanyang kanang kamay. Isang simpleng galaw. Napakabagal sa paningin. Ngunit, napakabilis sa katotohanan. Buzz. Isang bakas ng palad ang sumulong. Sa isang iglap, ang dambuhalang puting alon ng enerhiya ay tila hinati sa gitna. Parang isang manipis na papel na walang awang pinunit. Kasunod nito, boom! Isang nakakatakot na puwersa ang sumabog. Mistulang isang bundok ang bumagsak mula sa kalangitan. Hindi na nakaiwas si Lin Feixiao. Bang! Direkta siyang tinamaan ng palad ni Zephyr. Crack! 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 Sunod-sunod na nabasag ang kanyang mga buto. Lumipad ang kanyang katawan ng napakalayo. At nag-iwan pa ng mahabang guhit sa lupa bago tuluyang huminto. Puff! Isang malaking subo ng dugo ang bumuga mula sa kanyang bibig. Sinubukan pa niyang bumangon. Ngunit ilang saglit lamang.
Unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. At tuluyan siyang nawalan ng buhay. Tahimik. Napakatahimik. Halos walang makahinga. Lahat ay nakatitig lamang sa bangkay ni Lin Feixiao. Isang disipulo ng Star Sea Academy. Ang pinatay. Sa isang palad lamang. Unti-unti namang ibinaling ng lahat ang kanilang tingin kay Zephyr. May takot. May paghanga. At may matinding pangamba. Hindi lamang dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Kundi dahil wala siyang kahit katiting na pag-aalinlangan. Sino mang magtangkang pumatay sa kanya, ay mamamatay rin. Para kay Zephyr, si Lin Feixiao ay isa lamang langgam. At sino ba naman ang nagdadalawang isip? Kapag dudurugin ang isang langgam. Isa pa. Hindi ito ang unang disipulo ng isang akademyang napatay niya. Kaya bakit pa niya katatakutan ang isang simpleng miyembro ng Star Sea Academy? Pagkatapos noon, tahimik siyang tumalikod. At naglakad palayo. Habang pinagmamasdan siya ng lahat. May isang mandirigma ang bahagyang napakunot-noo. Sandali. Bakit parang pamilyar ang taong iyon? Parang. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip. Swoosh. Parang maltong naglaho si Zephyr. Mabilis siyang naglaho sa paningin ng lahat. Habang tumatakbo. Isa lamang ang nasa isip niya. Panahon na para gamitin ang mga spiritual stones. Mas mahalaga ang pagpapalakas ng aking cultivation kaysa sa anumang kayamanan. Hindi nagtagal. Nakahanap siya ng isang tahimik at liblib na lugar. Walang pag-aalinlangan. Umupo siya upang maglinang. Samantala, masaya ring pumwesto sina Meatbun at ang Nine Netherbird. Hinati nila ang napakalaking bunten ng spiritual stones. At sabay-sabay silang nagsimulang sumipsip ng napakalawak na enerhiya. Ngunit, habang tahimik na naglilinang ang tatlo, hindi nila alam na ang pagkamatay ni Lin Feixiao ay isa na namang unos na mabilis na kakalat sa buong domain. Ano ang magiging reaksyon ng Star Sea Academy sa pagkamatay ni Lin Feixiao? Magagawa bang maabot ni Zephyr ang susunod na antas gamit ang napakaraming spiritual stones? At habang siya ay nakapikit sa cultivation, may paparating na ba na mas mabagsik na panganib? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1553, ang lihim ng mutated spiritual stones. Boom! Makalipas ang halos kalahating araw ng walang tigil na cultivation. Unti-unting nabalot ng abo ang paligid ni Zephyr. Ang dating tambak ng spiritual stones ay naging mga pulbos na lamang matapos maubos ang lahat ng enerhiya nito. Dahan-daang iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata. At marahang bumuga ng isang mahabang hininga. How? Sa sandaling iyon, ramdam niya ang napakalaking pagbabago sa kanyang katawan. Mas malakas, mas matatag, at mas mabangis ang kanyang tunay na enerhiya kaysa dati. Kahit isang simpleng galaw lamang, ay naglalaman ng kapangyarihang kayang dumurog ng kalaban. Napangiti siya. Napakalaki ng naging pakinabang ko sa pagkakataong ito. Hindi niya inasahan na ang napakaraming upper-grade spiritual stones ay magbibigay sa kanya ng ganoong kalaking pag-unlad. Upang subukan ang kanyang bagong lakas. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Swoosh! Isang manipis na talon ng enerhiya ang lumipad. Kazimbilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, tinamaan nito ang malaking batong nasa unahan. Ngunit walang nangyari. Tahimik lamang itong tinamaan. Ilang sandali ang lumipas. Unti-unting nahati sa dalawa ang dambuhalang bato. Napangiti si Zephyr. Higit na bumilis ang aking sword energy. Mas malakas din ito. At mas eksakto ang bawat pag-atake. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang Nine Netherbird. Hindi lang iyan. May ilang spiritual stones na nasipsip mo. Ay mga mutated spiritual stones. Bahagyang napakunot-noo si Zephyr. Mutated spiritual stones. Tumango ang Nine Netherbird. Kapag umabot sa mataas na antas ang isang spiritual stone, may maliit na posibilidad na masipsip nito ang kapangyarihan ng kalikasan. Tulad ng hangin, apoy, kidlat, o iba pang elemental na enerhiya. Kapag nangyari iyon, nagiging mutated spiritual stone ito. Kung ang makakagamit nito ay tugma sa katangian ng elementong iyon.
Napakalaki ng magiging pakinabang. Unti-unting naalala ni Zephyr ang kaalamang iyon mula sa kanyang nakaraang buhay. Agad niyang sinuri ang natitirang spiritual stones. At gaya nga ng sinabi ng Nine Netherbird, may ilang naglalaman ng napakahinang wind attribute. Napakahirap mapansin nito. Ngunit kapag natuklasan, napakahalaga ng halaga nito. Napabuntong hininga ang Nine Netherbird. Sayang. Napakakaunti pa rin ng mga mutated spiritual stones. Kung supreme grade pa ang mga iyon, mas mabilis kong maibabalik ang dati kong lakas. Ngumiti si Zephyr. Huwag kang mag-alala. Pakiramdam ko, hindi pa natin natatagpuan ang tunay na kayamanan ng Wolftooth Mountain. Napatingin siya sa malawak na kabundukan. Isang bagay ang gumugulo sa kanyang isip. Ang Wolftooth Mountain ay hindi naman kilalang lupain ng kayamanan. Ngunit bakit? Napakaraming pambihirang spiritual stones ang narito. May mas malalim bang lihim na nakatago sa kailaliman ng bundok? Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Swoosh! Muli siyang kumilos. Sa kanyang unahan, masiglang tumatakbo si Mitban habang inaamoy ang paligid. Mistulang may natutunton na naman itong panibagong kayamanan. Tahimik namang sumunod si Zephyr. Habang ang kanyang pakiramdam ay nagsasabing, mas malaki pa ang naghihintay sa kanila sa kailaliman ng Wolftooth Mountain. Ano ang tunay na lihim na nakatago sa Wolftooth Mountain? Makakatagpo kaya si Zephyr ng mas bihirang mutated spiritual stones? O isang mas malaking kayamanang hindi pa natutuklasan? At habang papalalim siya sa kabundukan, sino o ano ang naghihintay sa kanya sa dilim? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1554, ang nakakubling lupain ng kayamanan. Habang patuloy na nililibot ni Zephyr ang mga liblib na bahagi ng Wolftooth Mountain, isa-isa niyang natatagpuan ang mga nakatagong kayamanan. Sa tulong ng pambihirang pang-amoy ni Mitban, at ng kanyang napakalakas na spirit energy, sunod-sunod na natuklasan ang mga deposito ng spiritual stones. Hindi nagtagal. Umabot na sa daan-daang libo ang kanyang nakuhang spiritual stones. Kabilang dito ang iba't ibang uri at antas. Ngunit ang tunay na mahalaga ay ang halos 2,000 upper grade spiritual stones. At sa mga iyon, mahigit 100 mutated spiritual stones lamang ang naglalaman ng pambihirang elemental na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, lubos nang naunawaan ni Zephyr ang tunay na halaga ng mga mutated spiritual stones. Napakabihira ng mga ito. At napakahalaga. Habang umiikot ang kanyang tunay na enerhiya, mistulang rumaragas ang ulap ang lakas sa loob ng kanyang katawan. Sa bawat paghinga, may maningning na liwanag na bumabalot sa kanyang buong anyo. At sa kanyang likuran, unti-unting lumitaw ang mahiwagang mga ron. Ito ang Wind War Mark. Buzz, buzz, buzz. Mas maliwanag. Mas matatag. At maraming ulit na mas makapangyarihan kaysa noon. Napangiti si Zephyr. Kahanga-hanga. Kung mas marami pa akong makukuhang wind attribute mutated spiritual stones, lalo pang lalakas ang Wind War Mark. Napailing ang Nine Netherbird at ang Cursed Devil King. Hindi nila alam kung matatawa o maiinis. Sa dami ng biyayang natanggap ni Zephyr, hindi pa rin siya kontento. Ngunit, hindi rin nila may kakaila. Ang kanyang swerte ay lampas sa pangkaraniwan. Habang ang ibang mandirigma ay hirap na hirap makahanap ng kahit isang magandang deposito, si Zephyr naman ay tila laging dinadala ng kapalaran sa pinakamahalagang lugar. Ilang sandali pa, biglang huminto si Mitban. Meow! Malakas itong sumigaw. At paulit-ulit na itinuro ang isang tila ordinaryong bahagi ng kabundukan. Agad na naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Hindi ito ang unang pagkakataon. At sa tuwing ganito ang reaksyon ni Mitban, laging may pambihirang kayamanang naghihintay. May nakita ka na naman ba? Tanong niya. Masiglang tumango ang maliit na kuting. Pagkatapos, muli nitong itinuro ang isang makitid na lagusan sa paanan ng bundok. Wala nang alinlangan si Zephyr. Tara! Tahimik siyang pumasok sa loob. Sa likuran niya, may bahagyang pananabik ang Nine Netherbird. Sana
May fire attribute mutated spiritual stones sa loob. Malaking tulong iyon sa pagbabalik ng dati kong lakas. Ngumiti lamang si Zephyr. Sana nga. Habang papalalim sila. Lalo niyang napapansin ang kakaibang pakiramdam. Sa unang tingin. Isa lamang itong tuyot at abandonadong burol. Walang kakaiba. Walang palatandaan ng kayamanan. Ngunit, habang mas lumalalim siya, may isang mahina ngunit napakabigat na aura na unti-unting bumabalot sa buong paligid. Parang may isang makapangyarihang nilalang na matagal nang natutulog sa kailaliman. Biglang naging seryoso ang Nine Netherbird. Mag-ingat ka. Hindi ordinaryo ang lugar na ito. Tumanggo si Zephyr. Ramdam din niya iyon. At sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang kutob na nagsasabing, ang tunay na lihim ng Wolftooth Mountain ay matatagpuan sa mismong lugar na ito. Anong nilalang o kayamanan ang nagtatago sa kailaliman ng abandonadong burol? Makukuha kaya ng Nine Netherbird ang fire attribute mutated spiritual stones na matagal na nitong hinahanap. O may mas nakakatakot na panganib na naghihintay kay Zephyr sa loob ng misteryosong lagusan. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1555, ang misteryosong dalaga ng Alchemist Mansion. Hindi nagsalita si Zephyr. Dahil nararamdaman din niya ito. Habang papalalim siya sa kuweba, mas lalong tumitindi ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isa itong babala. Isang pakiramdam ng panganib na hindi maaaring baliwalain. Sa sandaling iyon, Meow. Itinaas ni Mitban ang maliit nitong paa at itinuro ang isang bahagi ng burol. Napatingin si Zephyr. Naroon ba? Ngayon lang niya napansin. May isang nakatagong kuweba pala sa gilid ng bundok. At mula sa malakas na hangin na lumalabas dito, halatang napakalalim ng lagusang iyon. Marahil, naroon ang tunay na lihim ng Wolftooth Mountain. Huminga ng malalim si Zephyr. Pasok tayo. Alam niyang delikado ito. Ngunit alam din niyang, ang pinakamalalaking kayamanan ay laging nakatago sa pinakamapanganib na lugar. Swash! Sa isang iglap, bumalot ang kidlat sa kanyang katawan. Mistulang nagsuot siya ng baluting gawa sa kulog. Handa siyang harapin ang anumang panganib. Napakabilis ng kanyang paggalaw. Sa loob lamang ng ilang sandali, mahigit 10 kilometro na ang kanyang nalakbay sa loob ng kuweba. Ngunit habang lumalalim siya, mas lalo ring lumalakas ang pakiramdam ng panganib. At kasabay nito, may isang napakainit na aura ang unti-unting bumabalot sa buong paligid. Biglang, boom! Sa harapan niya, isa-isang lumitaw ang ilang makapangyarihang figure. Mistulang mga multong sumulpat mula sa kawalan. Lahat sila ay naglalabas ng napakalakas na aura. Mga tunay na eksperto. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin ni Zephyr ay ang babaeng nasa unahan. Matangkad, payat, nakasuot ng mahabang pilak na kasuotan. May mukha siyang halos walang kapintasan. At ang kanyang malamig na mga mata ay tila walang anumang emosyon. Bagamat mukhang nasa 15 taong gulang lamang. Ang kanyang tindig ay parang isang reyna na sanay mag-utos. Isa siya sa pinakamagagandang babaeng nakita ni Zephyr. Ngunit higit pa sa kanyang kagandahan, ang kanyang lakas. Ang tunay na nakakabighani. Swoosh! Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata, lumitaw ang napakaraming mahiwagang ron. Nagningning ang mga ito. At kasunod nito, sumabog ang isang napakainit na enerhiya na nagpayanag sa buong kuweba. Bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata. Narito nga. Mahinahon niyang sambit. Sa wakas ay nakita rin natin. Agad namang yumuko ang isang payat na matandang nasa kanyang likuran. Binabati kita, Binibini. Kapag nakuha natin ang bagay na iyon, labis na lalakas ang ating Alchemist Mansion. At sa nalalapit na kompetisyon, siguradong matatalo natin ang Alchemist Alliance. Tahimik na pinagmasdan ni Zephyr ang matanda. Bagamat payat ang katawan nito, ramdam niya ang napakabigat na aura. Isa itong tunay na eksperto. At hindi lamang siya. Lahat ng kasama ng dalaga ay mga nilalang na hindi maaaring maliitin. Napasingkit ang mga mata ni Zephyr.
Kung ang napakalakas na grupong ito ay personal na nagtungo sa lugar na ito. Iisa lamang ang ibig sabihin. May nakatagong kayamanan sa kailaliman ng kuweba. Na higit na mahalaga. Kaysa sa lahat ng spiritual stones na kanyang nakuha. Ano ang misteryosong kayamanang hinahanap ng Alchemist Mansion sa ilalim ng Wolftooth Mountain? Sino ang magandang dalagang ito na maging ang makapangyarihang matatanda ay buong paggalang na sumusunod sa kanya? At kapag nagtagpo ang landas ni Zephyr at ng Alchemist Mansion, magiging kakampi ba sila, o magsisimula ang isang matinding labanan? Abangan ang susunod na kabanata.